Wala pong sinabi ang Diyos na hindi niya ginawa. Hindi po siya sinungaling na Diyos, siya po ay tapat na Diyos. Kapag sinabi niya, ito po yung kanyang gagawin. Pero maaring maghintay ka muna, maaring mamaya, maaring bukas, o maaring sa 1 taon. Pag 1 taon mula ngayon, sabi niyo ba, matagal. Kahit matagal, magaganap pa rin po yon. Maaring inihahanda ka pa lang ng Panginoon sa magaganap. Ano po? Ang sabi ho dito sa Jeremiah 29 verse 11, pakinggan niyo maigit, inyong namnamin ang sinasabi. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyong mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Doon po ako nakatutok sa punong-puno ng pag-asa. Ano po yung sinabi, ano po yung ipinangako sa atin ng Diyos? Paano nasabing punong-puno? Ibig sabihin, may naglalagay. Halimbawa, katulad ho ngayon, anong mahirap sa atin? Tubig. Alam ho, maasahan mo ba na mapuno ang timba o ang balde kahit mahina ang tulo? Mapupuno din. Kaya lang ano ang konsepto? Maghihintay. Magtitiyaga. Ganun po ang atin dapat maging buhay. Hindi ho natin pwede gawing instant na katulad ng kape. Pag ikaw ay may tubig na mainit at pumunta ka na bumili ng 3-in-1 na iyan ang mainit na tubig sa cup, ilalagay mo lang ang 3-in-1, may kape ka na. Sa panahon ho ngayon, narinig ko habang kayo nagkukwentuhan 5 araw, 3 araw, sa sinandigan daw ay 1 linggo, walang tubig. Pero, may tubig pa rin. Gumagawa ho ang tao ng paraan para magkatubig. Mahirap po pag walang tubig, di ho ba? Hindi ka makakapagluto, hindi ka makakapaglinis, hindi ka makapaglalaba. At ang tubig po ay kailangan ng ating katawan. Ano po? Sa panahon ho ngayon, alin ho ba yung mahalaga, tubig o si Kristo? Pag sinabi mo yung mahalaga ang tubig, oo namang mahalaga. Pero para sa akin, mas uunahin ko si Kristo kaysa tubig na kailangan ko. Dahil maaring limitado ang dating ng tubig, pero darating po rin ang tubig. Ano? Bakit? Kaya hong paagusin, kung natatandaan ninyo, sa 40 taon na sila ay naghihirap. Walang makain, walang mainom. Anong ginawa? Bato ang ginamit ni Moises. Hinampas yung bato at lumabas ang tubig. Sino ang may sabi? Siyempre ang Panginoon ang nag-utos kay Moises. Sa atin hong kapanahonan ngayon, mga kapatid, ibang klase ho ngayon ang ating nararanasan. Maaring nakakaranas tayo ng may sakit, maaring nakakaranas tayo ng kulang sa pinansyal, basta iba-iba ang ating pinagdadaanan. Pero mga kapatid at iniibig ko sa Panginoon, kapag ninamnam mo ang salita ng Jeremiah 29 verse 11, sa totoong buhay, hindi ko na binasa ang pasimula nito ng 29 up to the pababaho, mahabaho ito. Pero ito po ay nangyari noong may arami hong nabihag. Ay yung nabihag, alam mo yung nabihag, napiriso, nahuli, maaring may ginawa silang hindi maganda. Pero, nung oras na yon, ang Panginoon ay nangusap kay Jeremiah at sinabi na ganito. Yun sa Jeremiah 29 verse 11 at uulit-ulitin ko. Ano pong sinabi niya doon? Ano ang sinabi ng Panginoon kay Jeremiah dito sa mga taong nabihag na ito? Ano ang sabi? Sabi doon, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Ibig sabihin may plano pala para sa atin. Ano ho ba yung plano? Di ba pag magagawa ng bahay, hindi pwede nang walang plano. Kahit ho yan ay kubo, may plano din ho yan. Ano ang plano sa isang bahay? Abay, kailangan may 4 na haligi. Ay pagka ho yan walang haligi, hindi ho yan magiging kubo. Ay di ba, bagsak. Hindi ka makakapasok sa loob.
So ang plano, ang bahay na ipatatayo mo ay may 4 na haligi. At may 4 na haligi, may dingding, may bubong, may sahig. Yun ang plano sa bahay na ipapagawa mo. Ngayon, ang sabi ng Biblia, sabi doon, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Hindi ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan. So may magandang kinabukasan tayong hinihintay. At sinabi doon, punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng pag-asa. Kung ito'y marinig mo, halimbawa, best friend mo dumating ng 20 taon, nagpangita kayo, galing siya sa abroad. Nako, talagang maraming dalang kwartal, 5 sako. Nang ikaw ay makita, ano ang sabi niya? Ay, best friend, matagal kitang hindi nagkita. May plano ako ngayon sa iyo. Siyempre, 20 taon, ano kayang plano sa akin? Naghihintay ka na sabihin sa iyo kung ano ang plano. Habang hinihintay mo, inaasa mo yung magandang plano. Ang magandang plano, kukuhanin ka palang tagapag-alaga ng kanyang asyenda. Pero parang hindi yun ang inaasahan mo. Dahil alaman mo namang maraming pera, ay isa man sakot doon ay ibigay sa iyo, ay talagang ayos na. Ay pero eri namang iniaalok ngayon ay hindi pera, kundi magtatrabaho ka sa kanya bilang katiwala ng kanyang asyenda. Ano sa isip mo? Tatanggapin ko kaya o hindi ko tatanggapin? Kung pera na, ako nang bahala, di ba? Ngayon, ito naman, iniisip mo, nakapugal na ako dito, di ba? Sa palagay mo ba, maganda yung plano ng kanyang kaibigan? Medyo maganda rin. Pero, pag tiningnan mo, inisip mo yung sinasabi dito sa Jeremiah 29 verse 11. Yung kanyang magandang plano sa iyo ay magaganap, mangyayari. Di ba? Kahit ano pa hong pagpigil, kahit ano pang gawin, yung plano ng Diyos sa buhay mo, hindi na ho yun mababago. Tatandaan mo. Ang plano niya, iedad ka ng 100 taon. Sa aayaw mo sa gusto, aabutin ka ng 100 taon. Ang plano ng Diyos, pag edad mo ng 60, pupunta ka sa ibang bansa. Plano yun ng Diyos. Hindi mo plano. Kaya nga minsan sabi ng tao, hindi ko man din inasahan na ako magiging garito. Dahil wala naman sa kanyang plano eh. Pero yung plano ng Diyos sa iyo, ayun ang hindi mo alam. Di ba? So itong planong ito, pag atin itong inaral, at ito ay ating inaral na maigi, kapatid, malawak, napakalawak po nito. Pwede nga dugtungan ang buhay, pwedeng pagalingin, pwedeng ayusin ang pamilya, pwedeng magkaroon tayo ng reconciliation o pagpapatawaran. Maaring mayroong hindi maganda, maaring nagkasamaan ng loob, pero may pagkakataon para mabago. Dahil plano ng Diyos na ikaw at kung sino man, kayo ay magkasundo. Maliwanag po ba? Okay. At ang sabi doon, tingnan nyo yung sa pangako pa ng Panginoon. Ito ha. Sabi dito, doon sa 11, sapagkat batid kong lubos, ang mga plano ko para sa inyo, para mga planong hindi ninyo ikasasama. Pag sinabing mga hindi iisa, madami. Ano ho? Mga planong ano ba ito? Nasa na ba yan? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyong kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Kung ang Diyos ang nangako, maniniwala ba kayo? Maniniwala ba kayo? Amen. Bakit ka maniniwala? Dahil ang Diyos na nangako ay totoo, buhay, at hindi sinungaling. Alin ho ba sa mundong ito ang magaling mangako?
Magbigay nga kayo ng isa. Politiko. Ay siya. Ang politiko ito. Pagka ako'y nanalo, ipasisiminto ko itong lugar na ito. Ay pakinggan ninyo. Pag ako'y nanalo. Abay, nanalo. Ay di tayo namang nakarinig. Ay siya, masisiminto na ito. Makakaroon na dito ng basketball court. Yung pinangakuan niya dahil nakita yung mga bata naglalaro. Mga bata, ako iboto ninyo. At pagka ako'y nanalo, may basketball kayo, may basketball court, at may bola pa. Hindi lang isang bola ha, 5. Para pag nabutas yung isa, may kapalit agad. Ay, inaku po, natapos ang termino. Nanalo naman. Number 1 pa nga eh. Ay nako, nung iyong ulitin, halimbawa, ako ang nakarinig. Kumbaga, mayor o kapitan. Natatandaan ho ninyo yung pangako. Ay, oo naman, natandaan ko eh. Kaya lain nag-iipon pa ako. Pero noong eleksyon, wala sinasabing mag-iipon. Di ba? So, tinupad o hindi tinupad? Hindi tinupad. Oh, ay magkukuhan pa, maghahanap pa. Ay kahit isang bulay hindi nabigay nakatapos ang termino walang nabigay. So, hindi po totoo ang pinangako ng politiko. Mayroon pong nagtutotoo, pero marami hindi. Pero pag si Lord, ito lang ang inyong asahan at paniwalaan. Kapag binasa mo sa Biblia, ang pangako niya at iyong pinaniwalaan, iyong pinanampalatayanan, ang wala ay pwedeng magkaroon. At ang mayroon, pwedeng dagdagan pa. Nakakaintindihan na tayo? So, saan na tayo? Siyempre sa Diyos na lang tayo. Ay, sino ba ito? Si Kristo na nagligtas ng ating buhay. Si Kristo na nagbigay ng buhay na walang hanggan. Ang kaisa-isahang bugtong na anak pinababa sa lupa. Nakita niya ang maraming papunta sa impyerno. Ang papunta sa impyerno, ikaw at ako. Nang bumaba siya, na nagserbi sa atin. Hindi tayo nagserbi sa Diyos, tatandaan ninyo ha. Ikaw ay pinagserbihan ng Diyos. Ikaw na may kasalanan. Hindi ka nagserbi sa Panginoon. Sino ang nagserbi? Ang Panginoon. So, dahil siya ang nagserbi para sa iyo, ano naman ang pwede nating iganti sa Diyos? Yun bang karampot na hinihingi sa atin ng Diyos, ipagkakait pa ba natin? Samantala, kung bibilangin mo ang pagpapalang tinanggap mo mula sa bahay bata ng iyong nanay at hanggang sa oras na ito, hindi kayang bilangin. Hininga, figura, lakas, tagumpay, ano pa? Ganda, personalidad, nasa iyong lahat. Isang bagay lang ang nais ng Panginoon. Sundin mo ako. Di ba sinabi ho dito sa pahuli? Ang sabi doon, kapag kayo'y tumawag sa akin, kay akin tutugunin. Oh, ay magaling lang tayo tumawag. Hindi naman tayo nagre-response kapag siya na ang tumawag sa atin. Di ba? Kapatid, maigsi lamang po ang buhay sa mundo. Minsan, ang pamangkin ko, anak ko pa sa kasal, 5 days pa tayo. Malakas, malusog, walang sakit. Nang unang araw, dinala sa ospital, mababa lamang ang sodium at potassium. Pinasok sa ICU, 5 araw, nakalagay sa kabaong. Kaya anong sabi ko? Maigsi lang ang buhay sa mundo. Ngayon ang kanyang asawa, kamakalwa ng 40 days. Hindi niya basta matanggap. Napakaigsi daw ng kanilang pagkapagsama. Ang buhay natin ay hiram sa Diyos. Maaring ako mamaya, maaring bukas, maaring sa 1 taon. Maaring ito'y huli natin pagkikita, hindi natin alam. Dahil ang Diyos po ang nakakaalam ng ating buhay. Kaya nga po mga kapatid, ito po'y panawagan ko lang sa bawat isa sa atin. Ang paglilingkod po sa Diyos na katulad ng paglilingkod ng Panginoon sa atin, wala sa tanda, wala sa bata, wala sa matanda. Ano mang kahitsurahan mo, ano mang natapos mo, ano ka man, kung tinawag ka,
Huwag kang magdalawang isip. May kanta pa nga tayong, yes, Lord. Ay, yes, Lord ka ng yes, Lord dyan. Hindi mo naman ginagawa. Di ba? Ay, nanangahon DBBS. Ay, nakakagaganda ng kanta. Ang mga bata ko, talagang ayos ang aksyon. Talagang napakasaya nila. Ay, hindi ko lang alam, bakit pagkatapos ng DBBS, sinawala. Nadala sa dagat. Pero at least, nataniman din po sila. Hindi po nawawala ng kabuluhan kung ano man yung naibigay sa kanila. Isipin ninyo mula ho sa Batangas, yun hong 4 na yun lahat ho yung may trabaho. Ay pamilya, isa ho doon ang dalawa ang dalaga, 2 ang may asawa. Pero nung tumawag ang Panginoon, na itong mga buwang ito tama ho sa mga DBBS pagaritong buwan. Treasure, ibig sabihin treasure, kayamanan, kalakasan, kaalaman, kakayanan, salapi. Wala ho tayo dong binitiwang pera. Sila pa ho ang nagbigay sa atin. Alin ang ibinigay? Yung kanilang talent, yun ang ginamit nilang mga papel. Sabi ko sa inyo, noon hong ako'y bumibili, noon hong maliit pa si Ma'am Mina, sa isang DBBS, gumagastos kami ng 5 hanggang 10,000. Sa mga papel laang ho nagagamitin. Ngayon, sila na ho ang nagdala dito. Ano ang atin hong ambag? Pakainin ang mga bata. Mag-imbita ng mga bata. At salamat ho't may mga tumugon. Ano po? Doon naman sa kabila, napakadami. Napakadami ho doon ng bata. So, kung makikita natin at atin hong i-analyze sa ating pagkatao, sila ho, kaya. Bakit hindi natin makaya? Hindi ho, huwag nating sabihin sila gusto ring mabuhay. Kaya ho tayo naghahanap buhay. Sabi, para tayo ay kumita Sila ho ganoon din. Pero sila ay sa Diyos nagtitiwala. Yung kaabalahan, yung isa ho ay sa restaurant nagtatrabaho. 3 weeks before, nagsabi na siya. Ang sabi niya, maglilib po ako ng 1 linggo. Ngayon, sabi ng may-ari, ay hindi pwede dahil ngayon itagdami ng tao, di ba, garito? So, ang sabi niya, sir, 2 bagay lang ho. Payagan ninyo ako, salamat. Kung hindi niyo ako payagan, salamat din. Pero hindi niyo ako payagan, tanggalin ninyo ako, maglilib ho ako. Ang sabi ko ho ay live. Hindi naman ho ang sabi ko ay ako'y aalis. Ako'y tatanggalin. Hindi na ako babalik. Nag-isip ang may-ari. Ang tanong, ano bang pupuntahan mo? Pupunta ho ako sa Mindoro. Tumawa daw yung may-ari. Ikaw ay magbabakasyon. Hindi po. Anong gagawin mo doon? Marami ho dong mga kapatiran na nangangailangan ng salita ng Diyos. Hindi ho Kristiyano ang may-ari ng restaurant. O sige, para ako'y makasama sa biyaya mong makukuha, papayagan kita at hindi kita tatanggalin. Basta 1 linggo ang atang pinag-usapan. Kahapon nakabalik na. Ay di bukas makakapagtrabaho na. Yan lang naman po Kapag mayroon ho tayong gustong gawin para sa Panginoon, manalangin ka muna. Hawag yung alaman mo naman na hindi maganda, ay ipipilit mo pa rin yung gusto mo. Laging tayo sa Panginoon magtatanong at sa Panginoon tayo hihingi ng tulong. Umalis yan ng masaya, babalik siyang masaya. Yon. Sabi daw nung may-ari, ano naman ang pasalubong mo? Natatawa nga ako. Nakita ko yan kay Solomon yan, hindi ko naalaala yung mga yun, nabigyan man lamang sa totoong buhay. Doon sa San Teodoro, nabigyan siya, binagbigay. Nabigyan doon. Hindi ko talaga, wala na akong naiisip noong panahong tayo may DBBS dahil madami kaming ginagawa. Yan, si Donald nga katulong natin. So ngayon, noon na lang ipinakita sa akin noong nasa Batangas na ito ho, binigay ho, ginayon ito ho, binigay ho ng mga katutubo doon. Natawa ako. Sabi ko, oo nga naman. Ito ho, ibibigay ko doon ho sa nagpayag para ho ako'y makasama sa DBBS. Ay, di ba? Paano ang sabi ng kuwan, anong ibibigay mo?
Bahala na ho. Ayun. Binigyan siya, hindi na siya namuhunan. Tigda dalawa daw yung mga yon. May tigigisa pantambo. Kaya ang galaw ng asawa ni Pastor, ay siya, dyan na kayo sumakay sa tambong yan papuntang Batangas. Di may galaw naman minsan, ang tambo daw ay pwedeng gawing, ano ba tawag doon? Yung parang si Batman. Ay, yun, gal. Nako, nakakatawa nga, yun. So, doon po tayo, kita ninyo yung mga ganung bagay. Minsan, kala natin ay kaluginan, hindi po kaluginan. Habang ginagawa mo yung parang aayaw mo, isipin mo na isang araw, may kapalit. Tatandaan natin, ang Diyos po'y hindi nangungutang. Tayo po ang nangungutang. Ano pa? Okay, ito pa. Sabi pa rin ho sa Efeso 2, versikulo 10. Efeso 2. Versikulo 10. Ito po yung sinasabi. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. Yan. Kung ano tayo ngayon, gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Okay. So tayo pala, nasa tiyan palagi, doon ho tayo uuwi Una tayo ho ay similya na nasa tiyan ng ating nanay. Mayroon na pong plano ang Panginoon. Hindi nga lang natin alam, nangyayari na lang kapag dumating na yung takdang panahon. Parang hihinugin ka muna ng Diyos. Palalakihin ka, patitibayin ka, patatatagin ka. Pag matatag ka na at handa ka na, tatawagan ka ng Panginoon. So yun na yung plano sa iyo ng Diyos. At sana tayo ho ay sa mga simple lang, huwag ho nating ipagpalit ang Panginoon. Laging gawin nating number 1. Lahat naman ho tayo ay napapagod. Lahat ho tayo ay nanghihina. Lahat tayo ay nababalisa. Lahat tayo ay parang natatakot. Ang lahat po ng ito ay normal lang. Pero kapag tayo po'y nasa Panginoon, kapatid, lahat ay mangyayari, pero may sukling tagumpay. Bakit? Si Kristo po ang gagawa ng lahat para sa atin. Ano po? Sabi pa rin ho doon sa Roma 8, Roma 8, versikulo 28 at 29. Ang pahina ho ay 196. Roma 8, versikulo 28 at 29. 28. Ito sabi daw. Alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Para sa mabuti kasama nga ng nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa kanilang layunin sa 29. Sapagkat sa mula't mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Ayan. Sa mula pa. Mula pagkabata hanggang pagtanda. Kung kailang ka tinawag, doon, yun ang panahon ng pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, minsan kala natin ay parang tayo taga-upo lamang. Aba, hindi mo alam. Ikaw pala'y gustong gawing pastor ng Panginoon. Ikaw pala'y gustong gawing missionary ng Panginoon. May plano po ang Diyos sa ating buhay. Yun lamang po, maging sincere tayo kung saan ho tayo tinatawag at sino ang natawag. Baka naman ang natawag sa ating dating daan ay sunod kayo ng sunod. Hawag sa dating daan tayo susunod. Dating daan yun po ay isang sekta. Ang atin pong sundan ang tuwid na daan papunta kay Kristong ating Panginoon. Ano pa po? Pilipos 1:6. Pilipos
1:6. Ito po yung sinasabi, 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawa na pinamulaan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, hanggang sa kanyang pagbabalik. Kung ano po yung magandang plano sa atin, hanggang po doon sa kabilang buhay, hanggang sa buhay na walang hanggan, kasama po natin ang Diyos. Yan po ay matatanggap ng mga taong kumilala sa Kanya. Pero yung mga taong hindi kumilala, hindi po siya makakasama sa buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba? Hindi po kayo nagkamali. Tama po ang inyong desisyon. Tama po na kayo'y maging kasama at kaysa natin para sa mga gawaing katulad nito. Ano po? Sabi pa rin ho doon sa Gawa 13. Gawa 13. Gawa 13, versikulo 36. Versikulo 36 hanggang 41. 36. Nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Subalit, ang muling binuhay ng Diyos ay hindi na dadanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo kayong mga nangungutya, manggilalas kayo at mamatay, sapagkat isinasagawa ko sa inyo ang kapanahunan, ang isang buhay na hindi ninyo pinaniwalaan. Alin ho bang hindi pinaniwalaan ng tao? Na si Kristo ay totoong Diyos. Na si Kristo ay buhay at si Kristo ay makapangyarihan. Ano po? So sabi pa rin po doon sa Kawikaan. Kawikaan 19, versikulo 21. Versikulo 21. Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban ni ng Diyos ang siyang mananaig. Yan. Minsan, tayo plano ng plano, hindi naman nangyayari. Pero kapag yung plano ng Diyos ang ating sinundan, nangyayari. Sabi natin, pupunta ako doon, pupunta ako din, walang natuloy. Dahil hindi po yun kalooban ng Panginoon. Pero kapag hinintay mo yung kalooban ng Diyos, kapatid, may mangyayari at may mangyayari. Dahil, yun ang plano niya eh. Bibigyan kanya ng umaapaw na pagpapala. Pag-asa at pagpapala. Ano po, sabi pa rin ho doon, Kolosas 1:16, Kolosas 1:16, 1:16. Sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakita man o hindi, pati ang mga espiritual ng kapangyarihan, paghari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya para sa Kanya.
Lahat po na mayroon tayo ay likha ng Diyos. At ang lahat na ito ay pag-aari ng mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, saan pa ho tayo? Kay Kristo na lang tayo po. At yung pangako niya, atin po itong titindigan. Yung pangako niya, paniniwalaan. Yung pangako niya ay magaganap sa tama at itinakdang panahon. Maaring maghintay, maaring mamaya, maaring bukas, tayo po ay maging mapaghintay. Tayo po ay maging mapagpakumbaba, mga kapatid. Yun po yung magandang balita na kaloob ng Diyos sa ating ngayong hapon. Ang purpose at layunin, magkaroon tayo ng isang punong-puno ng pag-asa. At makukuha lang natin yan. Kanino? Kay Kristong ating Panginoon. Kapag nandun ka na, tumawag ka daw, humingi ka raw, at ikaw ay kanyang sasagutin. So, maaring wala ka ngayong trabaho. Maaring may trabaho ka pero may mas maganda pa pala. Maaring pinagtitigil sa trabaho mo at may ibibigay na mas maganda. Iba-iba po yung plano ng Diyos. Kung ano po yung mabuti, yun po ang ating sundan. So maraming salamat. Pagpalain tayo ngayong hapon. Nasa pagbibigay. Sino sa pagbibigay? Bago po tayo magbigay, basahin muna